Labas muna tayo. Labas muna. Hindi masikip. Maliit. Masikip tayo dito. Isa-isa. Kasi Isa maliit, lang kasi maliit. maliit eh. Ganda, may narinig yun tunog. Yung music room yun. Music room yun. Ang galing. Pero isa-isa lang. Parang tunog ng pang Japanese ko yun. Yung parang sa sinaunang mga tunog ano kasi yung loob yan, yung walang buwang po. Buwang. Walang daman. Kaya Kayo na naman. Magandang morning sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? Ngayon nga umaga mga kababayan, ay kakatapos lang namin kumain. Diyan kami kumakain sa likod mga kababayan. So, alas 8 ay bibiyahin na kami. Punta kami doon sa likod ng bundok. Doon sa tinitirahan ng hapon mga kababayan. Si Onoda. So, may mga kuweba daw doon mga kababayan na tinitirahan ng mga hapon noon. Nung pagkatapos na ng gira mga kababayan ng hapon, so may tumira daw doon na hapon mga kababayan at nagngangalan nga si Onoda. So 30 years yung nakatira doon sa may kuweba mga kababayan dahil hindi niya alam na sumuko na pala ang hapon noon. So, hindi niya alam. Ang alam lang niya mga kababayan na gira pa. Wala pang stock, no? So, nagtatago lang sila doon sa may kuweba. So, babas lang daw sila pag gabi. Pagkatapos, tago na naman. Abutan daw sila ng 30 years doon na nagtatago. Pero, tatlo daw sila noon mga kababayan, pero namatay yung dalawa. So, isa lang po ang nabubuhay nga nagpapangalan ni Onoda. So, yun ang isa sa mga mission natin ngayon mga kababayan para marating natin yung kanyang tinitirahan, no? Para makita natin, no, kung paano siya nabubuhay doon ng 30 years. Anong hirap nga pinagdaanan niya doon na nagtatago sa sulod sa 30 katuig mga kabayan. So, inaantay lang namin po saglit ang aming mga kasamahan kasi naligo pa po mga kababayan. Mga alas 8 po ay aalis na kami. So, abangan nyo na lang po mga kababayan ang kaganapan namin ngayong araw. Tara na. Yan. Sila po ay nakaready na. Yan. Pero yung iba ay hindi pa naliligo pa. Yan. Ready? Yes, sir. Let's go and have fun. Enjoy muna tayo. Enjoy muna tayo. Oo. Ayan, si Peter Paul. Ready na. Yan. So, ipakita ko sa inyo yung mga daanan mamaya mga kababayan pagbiyahe namin. Ay, sabay-sabay. Tapos PGH na. Sa ICU na. Sumbuhan ng dugo.
Yun mga kababayan, so andito na kami. Maglalakad na kami papunta doon. May kuweba ni Onoda. Stone. Mabilis po. Ano isa? Mabilis po. Pero pinakamatagal na po. Ano pong name yung isi-trail natin dito? Ano the trail din po? Guys, guys, guys. Hey. Meron po tayong trivia and fact. And konti lang na rin. Yes. We will discuss about Pwede po kayo mag-video. Good morning kayo sa aming salubang. Ako po nga pala ang inyong tour guide sa araw na ito. Ako po si Nery Martin. Hello po. Tapos po nga ang kasama si Albert Celebrico. Celebrico. Welcome po sa Lubang at welcome na Taga welcome po rito rin kayo. po sa taga Bigo po siya. Tapos sir, pagpasok po natin ng sakit, hindi po natin maiwasan ng number 1 pong nagiging incident po ng amin yung hindi mababa po kasi yung save na papasokan natin. Sa Kaibuan. Tapos yung number 1 po kasi paniki po kasi mga nakatara doon. Hindi naman sa karamihan. Once nagulat po ang isang turista, may mga batong malapit yun po ang inakos ng pagkauntog. Kaya okay lang po na may lumabas sa paniki kasi tirahan po nila yun. Pero pag alis po natin, saan naman po sila babalik na po ulit. Yun na po. Tapos may mga bato po na yung mga loose rock na hindi siya ingat-ingat lang po tayo. Yun lang po. Enjoy po. Saka kailangan po yung pag-akad din po natin, tahimik lang po rin tayo. Kasi nga po yung gawa ng mga Wildlife. wild animal. Sana nga po may makita tayong wild. Sa mga trail. Ayun po. May ganun po. Sama tayong wild. Hindi naman tayo. Parang hindi naman tayo. At isa na lang po kayong Ma'am, 14 po kami. Yung 13 po yung amin. Yan mga kababayan. So, akyat na kami ngayon. Magpipirma lang kami sa pangalan namin. So dito po sa mga kababayan ay dito po sa lugar na to ay talagang dito po dumaan si Inada. Unada. Ay, nako. Si Mang Eli. At may ang gagawin na train. Named after ano yun, sir? Kasi itong bundok namin may daan po yun pero sa 30 years Nakapunta ka na doon? hindi naman po siya nagpo. Pero kasi po marami pa First time natin ngayon. apat lang, sir. Kaya kwento natin yung story niya dyan. Oh, Habang naglalakad tayo. ilang oras? Conforme po sa Depende lakad. po, sir. Dalawa. 2 hours po pinakamatagal. Back and forth. Comfort. 2 hours back and forth. Pero pag kayo mabilis naman kasi tumatagal po kami, sir, sa yung mga turista na picture. Kung ano yung magandang angle. Isang ano lang po yan, isang kuiba lang po yan. Dalawa po. Dalawa po. Dalawa? Nandyan din po yung yung music room ni Lieutenant Onoda. Music room. At saka cave po. Makikita po ninyo. Yan ba nakita yung mga gamit? Yung gamit, sir, wala nang mga gamit dyan, sir. Pero dito, Pero paano po nalaman na dyan? inano na rin yan, itinuro na rin yung mga kuweba na pinagkakaroon.
pinagtaguan niya. Yung lahat Kasi ng po, mga hindi ginamit lang po niya, naman iisang kuweba ang pinagtaguan niya. Siya po ay palipat-lipat din ng kuweba. Kaya, Meron pa yan sa buro. kaya kung sa ano, hindi siya talaga matatagpuan din sa isang kuweba dahil lilipat siya sa iba. kasi dito Alam sir, nila, yung bundok na, yung mga kaibigan, sagos na yan papunta dun sa Burok sa iba. Actually, nung pinasuko po si Unuda, kasama po tatay namin. Doon po sa abroad. Sa abroad tayo. Tapos mayroon din po rito yung sa may satellite naman yung sa Filipino friendship ng ano. Meron silang, yung mga hapon na pumupunta rito, doon sila nagdadasal. Pinagpatayan naman yung nagsusuka. Ayun po, hindi natin na. hindi po namin alam. Pero dito nga po raw sa Lubang, marami po. Yung mga kababayan, nag-usap-usap muna saglit. Pagkatapos ay alas na kami. So, isang oras daw yung biyahe. Maglakad kami ngayon mga kababayan. Para mapuntahan natin yung tinitirahan po ng hapon na nagpangalan na si Unoda. Yan. Perma muna kami. Pwede naman tig-iis ay, isa lang pala ito. Nagmalapit na po yung kwentuhan nila, nakuhanan niyo ng picture na talagang buhay po si Onoda na isang hapon. Ayun, ang nag-usap ko silang dalawa, ang sabi ni Lieutenant Onoda is, sabi ni Suzuki, pala, tapos na ang gera, matagal na, 30 years na. At sabi ni Lieutenant Onoda sa kanya, susuko lang daw siya pagka mismong superior niya ang nagsabi na end of the war na. Ngayon, edi wala pong sinayang si Lieutenant Onoda, si Suzuki. Pag alis po niya rito sa lubang, pag na po siya pumunta sa Japan, hinanap po niya ngayon yung dating superior ni Lieutenant Onoda. Kabutihan pala naman po ay buhay pa. Ay isa na lang po siyang box seller sa bansang Japan. Ngayon, nag-usap po si Suzuki sa yung kanyang superior na ganun na sabi ni Lieutenant Onoda. Ang ginawa po ng kanyang superior dati, hinanap po yung dating uniforme niya, sinuot niya, wala po silang sinayang sandali, pumunta po sila rito sa lubang. Ngayon, pagkakita po sa kanya superior ni Onoda, tumaludo po siya at umigpit po ng yakap. Sabi po ni Lieutenant Onoda ay talagang babalikan sila kahit na 30 years na. Yun nga lang, isa na lang mag-isa ang natira. Ngayon, anong pagkasuko niya po rito, yung sinasabi niya siguro yung sumuko. Kasi ang naging taktika nung gano'n, kasi maraming mga galit dito, mga tagalubang kasi maraming nakatay, maraming nagsibat. Ano yun sir, bali, ano sana nun, hindi dito sa, kaya sa pali, parang inano lang yung mga tao na doon, matutukoy, pero din sila ka na, And ang nangyari nga, dinala siya sa Malacanang. Kay Pangulong Marcos, hindi naman po siya talaga nakulong. Kasi sinurrender niya yung kanyang samurai bilang ng tanda ng sukunan niya. Ngayon, ibinalik din po sa kanya ni Pangulong Marcos yung samurai siya. Tapos, binigyan po siya ng pardon. Hindi naman po siya talaga nakulong na amnesty. Ngayon, nung pagkabigay po sa kanya, paling nasa yung inaisuko po mula niya rito ay yung kanyang rifle, 500 rounds ng bala, tapos minimum grenade. Yun po, tapos po, pagka suko niya kay Marcos, umuwi na po sa bansang Japan in 1975. Pero, sa bansang Japan po kasi 22 years old siya bago nung umalis, tapos 30 years. Parang nandibago yung kanyang kasi nga, galing siya sa gubat. Ang bansang Japan nga puro, nung dumating siya doon, puro mga building ng Tapos yung klima ng Japan, hindi sa kanyang katawan. Bali sa bansang Brazil siya po nanirahan. Kasi ang klima ng Brazil po sa klima ng lubang, halos parehas lang po. Kaya yung hinanap ng katawan ng kaya almost 30 years. Bali ang sabi po niya ay siya ng mga bakahan doon. Tapos bumalik din po siya sa bansang Japan. Nagtayo siya po ng training school na para sa jungle. Sa kanya pong Tapos yun po, nag-revisit po siya rito sa lubang in 1996. Nagbigay po siya rito ng, galing sa bulsa niya lang po yun $10,000 US, malaki pa po yun noong time na yun. Para for local school po yun. Hindi po yun sa mga namatayan. Ito pa rin po yung mga
ano na mga hapon dito na nag-interview sa mga yun po yung last na uwi niya rito yung 1996. Tapos namatay po siya nung 2014 sa edad na 91 cause ng pneumonia po. Yun po yung naging ano niya rito sa Lubang. Tapos siyempre sa bansang Japan po ay talagang virus eh. Dala last month standing po almost 30 years yun. Tapos na, tara na. Alas na kami.